Hello mga ka-oneness, magandang umaga ulit. So, atin pong tatalakayin ang names and titles of God in the Old Testament. So, ano po yung ipinapangalan ng Panginoon sa kanyang sarili or tinatawag ng mga tao or mananampalataya sa Old Testament. So, many times na tinawag ang Panginoon na Elohim, Eloah, Ella, YHWH. Sa panahon natin ngayon, binabanggit natin itong Yahweh. So sa Aramaic form, Ella for Eloah. Then YHWH or YH. So itong mga reference na ito sa Genesis chapter 1 up until Genesis chapter 2. At yung Yahweh or YHWH unang binanggit sa Genesis chapter 15. So Adon, pag sinabi nating Adon, Lord, binanggit ito po sa Joshua chapter 3 verse 11. And Adonai, o binanggit po ito sa Genesis chapter 15 verse 2 na ibig sabihin po ng Adonai ay Lord. And Exodus chapter 3 verse 14, yun nga yung panahon ni Moises na sabi ni Moises na anong pangalan mo na ipapakilala ko kay Paraon? So ang sabi ng Diyos, pakilala mo ako na I am that I am or I am. So sa ibang salin, Eyehe, Asher, Eyehe. Okay? Alright. And I am, or pag sinabing I am, sa ibang salin, ito ay Eyehe. The same Exodus chapter 3 verse 14. And Most High God, it is sa ibang salin tinatawag na El Elyon. And the God of Sight, El Rohi, o El Rohi, kung ano ba yung pronunciation nito. And sa mababasa po natin yan sa Genesis chapter 16 verse 13. And Almighty God, Genesis 17 verse 1, tinawag ang ating Panginoon na Almighty God, and even in the book of Revelation, and tinawag din ng ating Diyos na Everlasting God or El Olam. Okay? Mababasa po natin yan sa Genesis chapter 21 verse 23. Alam niyo po ba kung ano yung kahalagahan ng pangalan? So ang pangalan po, napakahalaga po ito dahil tinutukoy po nito ang karakteristik ng isang tao, yung kanyang nature, yung kanyang history, no, ang kanyang buong pagkatao. So katulad ni Jacob, so may ibig sabihin yon. Kaya pinalitan ng Panginoon na Israel, bayan ng Diyos, kasi ang pangalan na Jacob ay swindler o kaya manloloko o kaya 'di ba kasi niloko nga niya or kumbaga yung kanyang kapatid na si Esau or supplanter sa other term or heel catcher, ganon, heel catcher or supplanter kasi niloko nga niya yung kanyang kapatid ni Esau, kinuha yung pagkapanganay ni Esau. Ganon din kay Abram, pag sinabing Abram meaning high father, nung pinalitan na ito ng Diyos na ng Abraham, ang ibig sabihin po ng pangalan na Abraham ay naging ibig sabihin po ay father of multitude or father of faith, ama ng pananampalataya. So napakahalaga po ng ibig sabihin ng pangalan, katulad kay Barnabas sa New Testament, no, tinawag siyang the son of consolation kasi nga mahabagin siya, maawain siya, ganun ang kanyang karakteristik, 'di ba? So katulad nung ano pa yung mga pangalan doon? Peter, 'di ba? Tinawag siyang rock, 'di ba? So ibig sabihin matibay. Rock. Ganon din kay Simon. Sa Simon tinawag na hearing, 'di ba? Marami mga kahulugan ang ang mga pangalan sa Bible. Meron pong mga kahulugan sila. So napakahalaga po ang pangalan, lalong-lalo na sa ating buhay na Diyos. So kaya napakahalaga na malaman natin at makilala natin kung ano ba ang pangalan ng Diyos na ating sinasamba. So sa mga susunod po na video, makikilala po natin ang pangalan ng ating buhay na Diyos. So ito pong ating pinag-aralan ngayon, ito po ay titles ng ating Panginoon, or sa Old Testament tinatawag itong pangalan ng ating Panginoon, no? Pero mayroon pong nag-iisang pangalan na highest po na ipinikilala po sa atin ng ating Panginoon, na ito pong pangalan na ito ay magliligtas, may kagalingan, may kaligtasan po na ating makakamtan kapag tayo nananampalataya sa Kanya. Okay, praise God. Maraming salamat po sa nanood ng maikling sharing na ito. God bless po.